At nagbabalik ang PTV Sports sa Sports Banter. Kasama ko ngayon live sa studio ang Vice President for Basketball Operations, Edward Aquino, Head Coach ng Taguig Generals at 4-time NBL Champion, Coach at kapatid ni PBA player Boy Beats na si Bing Victoria. At kasama rin natin syempre ang Head Coach ng Camsur Express na si Coach Genicius Molto. Gentlemen, welcome to PTV Sports. So, simulan po natin sa iyo, Sir Edward, siguro, no? Para sa mga viewers natin na hindi pa masyadong familiar, how would you set apart itong NBL Pilipinas sa ating ibang mga domestic leagues? Dahil alam natin, marami yan, no, sir? So, Yes. ano po yung masasabi niyong biggest difference niya? NBL is a homegrown developmental league. We started at 2018 August. Okay, so ano pa pong mga main goal siguro nito pagtatatag niyo ng liga? To promote new talents, new basketball talents. Kasi dami ng players sa Pilipinas, di ba? And then, magkaroon ng local homegrown heroes sa mga barangay nila, sa mga city municipalities nila. Yun ang main purpose namin. Gano'n po kalaking bagay kaya yun mga sir? Lipat po tayo sa mga coaches natin na merong representation yung bawat cities natin, no? Na alam natin ginagawa yan sa mga international leagues na per region ang kanilang teams and nakikita naman natin yung suporta ng mga tao dun sa mga cities na yun. So mga sir, bilang mga head coach ng teams natin, gaano po ka-importante yun para sa inyo? Sa amin sa Taguig kasi supportive yung LGU namin sa team eh. Kasi yung grassroots namin, syempre, kailangan may pupuntahan din. So magandang factor yung NBL for us kasi yung homegrown talents talaga namin na natutulungan namin. And it create jobs for them. Yan. Coach? Same din. Very supportive din kasi yung LGU at sila governor. So, yung basketball program is may continuity from grassroots, paakyat, papunta ng NBL. So, mas nakikiter, mas na-display ng mga bata yung mga talents nila, mas nakikita din. Siyempre, may mga nadi-discover din sa kanila. So, nade-develop pati yung personality ng mga players. Gentlemen, I believe malapit nang magsimula yung finals ng ating liga, no? Pero before that, can you just describe po yung nagdaan nating regular season? So far naman, yung 7 teams namin, Nueva Ecija, Valenzuela, Taguig, Camsur, Parañaque, so far naman, Zambales, so far naman lahat sila competitive naman. So, kaya maganda naging resulta nung season namin, nung this 2024. Kayo po, Coach Bing, how would you describe your season heading up to these finals? Actually, malakas nga lahat ng teams eh. Balance eh. Siguro baka isa or dalawa lang yung kaya mo na team. Pero the rest, pukpukan talaga. So maganda yung balance ng team. And Sir Genicius, ano po yung... Ganun din naman po. Yun nga, sabi nga ni Coach Bing, balance yung ano. Kaya ang hirap tagusin ng mga laban, talagang kailangan pumupukpok talaga mula umpisa hanggang dulo para lang may panalo. And kayong dalawa po, yung mga kuponan nyo, yung maghaharap dito sa finals, buti nga po magkabati pa kayo. Pero can you just, without giving away too much, syempre dahil nandito kayong dalawa, kamusta po ang preparations ng ating team? Sir Genicius, sa inyo naman po tayo una. Kami, hindi na kami bumalik ng Bicol after ng semifinals. Nandito na kami, pinag-stay na kami ng boss namin. Yun. Nag-rest lang. Then bukas, mamaya pala, balik ensayo na kami para... Kaya nga, hiningan ko na ng tip si Coach Bing kanina doon para manalo naman kami sa kanila. Hindi po ba, challenge po ba itong naging travel ng team nyo dahil nga Bicol pa kayo nang galing? Yes po, lalong-lalo na nung may mga laro kami sa norte, naglalaro kami ng Zambales, naglalaro kami ng Pampanga, and we're traveling 16 to 18 hours. So talagang sakit sa katawan, but then again, syempre, doon yung passion natin eh. So sige lang, tuloy lang, laban lang kami palagi. How about you, Coach Bing? How are the preparations going? Actually, maraming bagong players yung Bicol, yung Camsur. Maganda rin yung support system nila kay Governor. So, kailangan din namin talaga mag-adjust. And medyo okay naman. Nakakasabay na kami sa kanila ngayon. Going finals. Sabi niyo, sir, marami pong bagong players and pero umabot kayo ng finals. So, ano naging susi ng ano nyo, ng pag-build ng chemistry dahil sabi niyo bago yung team niyo? Actually,
pang-apat na champion na namin, no? Yes. So, we started slow dun sa pagpasok ng liga. Pero, syempre, iba pa rin yung camaraderie ng team pag nakakaapat na champion ka. Matagal na rin magkakasama. Konting ganun lang, medyo okay na. Naka-adjust na rin kami. Coach Dionysius, how do you overcome that dahil itong although meron din kayong championships, itong makakatapat yung team, 4-time champion na. So, when it comes to championship experience, we could say na lamang sila. Yes po, lamang na lamang po talaga sila sa composure, sa chemistry kasi if I'm not mistaken, 6 years na silang magkakasama eh. Ako, bago lang din ako sa team, pangalawang conference ko to. And nung unang season ko, nakapasok naman kami sa finals agad. But then again, nag-revamp kami, so marami kaming bagong players talaga ngayon. So, ang hirap, kumbaga, habulin mo yung experience nila with a young team na meron ako. But then again, gutom naman yung mga players namin. So, sana, pala rin na kami ngayon kasi na-sweep nila kami yung last season eh, sa finals. So, sana ngayon pagbigyan naman kami next week. VP Edward, sa mga hindi po nakakalam, isa rin po kayong professional referee. Yes, sir. So heading into these finals, ano po yung expectations nyo sa mga players natin? Sana both teams give natin ng yung mga audience at fans ng NBL Pilipinas ng good and excitement finals this coming December 6. And I hope yung dalawang teams na to talagang lalo na sa second timer na pumasok sa finals and 4-time champion. Tingin ko yung adjustment nila rito talagang ibang-iba na. Lalo na si Camusor, nag-revamp siya ng players. And then Coach Bing naman, may new players. So yung sistema, familiarity ng Taguig, andyan eh. Ito naman sa Camusor, yung tawag dito, yung amuyan ba ang tawag dito, o yung sistema ni Coach, kinakapapa nila. So sana this coming finals, yung gelling nila pare-pareho ng Camusor at ng Taguig, sobrang maganda sana. Para dun sa mga manonood ng game, na lalong maging excitement sa kanila. While we're on the topic, VP, bilang referee po, totoo po ba yung sinasabi nila na iba ang pag-officiate? Sa officiating side naman tayo. Iba ang kailangan mong gawing officiation pagdating sa mga high-stakes games tulad ng finals. And how would you compare that po sa experience nyo? Coming from the Pro League, no? Iba yung preparasyon eh. Pero dito sa amin, itinitreat ko ng same na pinanggalingan ko. Preparation and quality dapat ang ipipito. And the same time, dapat alam mo yung key players ng bawat ng team eh. And then, all throughout the game dapat, alam mo yung, ibigay mo yung para sa mga teams. Kasi ako naglaro din akong basketball eh, dapat nafe-feel mo rin yung, nafe-feel ng mga coaches tsaka players. Ganun ko tinatrato yung, when I was nasa Pro League na nag-referee ako, tinitreat ko na para din akong player at the same time, dapat naintindihan ko yung mga sentiment nila, even players. Kasi nung paano naglalaro ako, mareklamo rin naman ako sa referees, pero naging referees na ako. Iba na naging treatment ko kasi naintindihan ko na yung rules ng basketball, number one. Yung pressure din sa game. Kaya nung time na naging referee ako, lahat yan pinag-aralan ko rin nung time na nagsisimula ako. Coach Bing, as a coach of a successful team dito sa NBL Pilipinas, 4-time champion, the danger is always kapag nakakaranas ka ng ganitong klaseng success is you tend to be too comfortable. And baka medyo magpabaya ang mga players. So, how do you prevent that from happening? Siguro maganda lagi ka nagdadagdag ng spice dun sa team. New assistant coach, new players. And siguro ang pinaka-the best is yung support talaga, yung back system mo. Yung mayor namin, Mayor Lani, sobrang supportive. Hindi kami pinabayaan kahit isang beses. So, may time na nag-relax pero ang bilis naman namin naka-recover. Kagaya nung first game namin, talo kami sa Camusor 0-1 agad. So, after that, we haven't tasted siguro a single loss after that. Sana dire-diretso. Kayo naman, Coach Dionysius, kanina aminado kayo na kayo nga yung underdog dito sa seryeng to. Pero ano po yung mindset nyo heading into these finals?
kami, sabi namin, we have nothing to lose but so much to gain. Bata yung team ko, bago rin ako sa NBL. So, susubok lang kami at susubok hanggang dulo. Sabi ko nga, baka nananawa na rin naman sila at kami gutom na gutom. Makikita din naman natin yan. Basta ibubuhos lang namin lahat ng anong kaya namin and far beyond kung ano ang kaya namin ibigay. Sir Edward, ngayon naman po pag-usapan natin, meron daw po kayong nilulutong Shooting and Skills Academy featuring two of the best players, former pros, Jeff Chan and Brian Faundo. Can you tell us more about this? This coming January 2025, maglo-launch kami nung camp para sa mga 10 years old, 12, 14, up to 21 years old na shooting coach and big man's camp. So parehas po na parang kumbaga kahit anong position mo, merong i-cater na clinic for that. Yes. Actually, ano yan nung nangyari, aksidente lang yun. Nag-meet lang si Ma'am Rose tsaka si Jeff sa isang barbershop na nagpapagupit si Jeff. And then, nag-usap lang sila. And then, ganun din si Brian. May pinag-uusapan lang din kami. Pumatok sa kasi basketball Galing sa sports pare-pareho. So, doon kami nag-camp up na mag-decision na magawa ng camp para sa mga younger age. Can you just tell us more kung gaano ka-importante to, sir, na yung mga pros natin, like sila Jeff nga, tsaka si Brian, they've reached the top. And alam natin, dito sa Pilipinas, mga sir, maraming mga bata talaga na ang pangarap ay maging makapasok sa mga pro leagues natin. So, gaano kahalaga yun sa pagbabahagi ng kanilang knowledge? Importante yun, sir, kasi yung knowledge nila, nagsimula sila, na ipapamahagi doon sa mga bata. Alala, ang basketball hindi lang pwedeng lakas, hindi lang pwedeng big man ka. Ngayon, kahit big man, sumushoot na rin sa 3 points. So, malaking factor sa magkaroon ng isang player na shooter, lalo sa mga katulad ng team nila, kailangan may shooter. At the same time, pwede rin yung 5 positions sa pwede mong, pag sinabi ni coach na pwede ka bang ganitong posisyon, pwede ka rito, malaking bagay itong camp na ini-introduce namin this 2025 January. And with that, meron pa po ba tayong mga iba pang events na abangan from NBL Pilipinas in the coming year? This coming 2025, opening din namin ng NBL Youth from 10 to 21 years old. Okay, Yun yung mga program na papasok namin. Okay po. So at this point po, siguro hingan namin kayo ng message. Invite niyo po yung aming viewers na manood nitong upcoming finals. And inyong parting message na rin po siguro, sir. Mauna po tayo kay VP Edward and then kay coaches din po natin. Maraming salamat sa suporta niyo sa NBL Philippines. No? Lalo kay Ma'am Rose, our commissioner, and Sir Soy Mercado sa walang sawang pagsuporta niya sa NBL Philippines. And then, sa mga fans ng NBL, December 6 po, huwag niyo pong kakalimutan ang exciting na laban ng Kamsur Express at ng defending champion, 4-time champion na Taguig Generals. Supportan po sila from game 1 up to the last ng finals na to. Maraming salamat po sa inyo. Coach? First, thank you sa NBL for giving yung mga bata ng chance na makapaglaro ng professional basketball. And thank you sa boss namin kay Mayor Lani. And good luck sa Kamsur at sa Taguig. Sana yung mga nanonood, mag-cheer lang, enjoy nyo lang yung game. We will give our best para bigyan kayo ng magandang game. Kayo naman po, Coach. Salamat sa NBL Pilipinas, kay Com Edward, at kay Ma'am Rose sa pag-put up ng magandang programa. And syempre doon sa mga bosses namin, kay Kong R. Villapuerte, kay Kong Miss Villapuerte, kay Governor Luigi Villapuerte, and kay Boss Solomon Ngo. Maraming salamat po sa suporta. And syempre sa lahat ng mga Bicolanos and non-Bicolanos na supporters ng Kamsur Express, thank you po sa pag-antabay, pagsubaybay, sa pagsuporta sa amin. And yun, abangan natin yung finals. Nagpa-promise kami ni Coach Bing na bibigyan namin kayo ng magandang laban from start to finish. Sana ma-ship din kita. Okay po. Salamat din sa 5 teams, no? Valenzuela, Zambales, Nueva Ecija, Picas Kapampangan, and lastly, iba tong isang to, nakalimutan ko na, pero Parañaque. Maraming salamat sa inyo na sa conference ito, sa season na to. And I hope kita-kita ulit tayo sa upcoming conference. Alright, and
With that, salamat po sa inyong oras, Sir Edward Aquino, Coach Bing, and Coach Genicius. Thank you po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Wala munang BBTO teammates dahil magbabalik pa ang PTV Sports.